What's up mga maganda at mga pogi? Araw-araw pareho ang eksena. Habang pila sa kalsada, di matapos-tapos na construction, at pagpasok mo sa grocery parang bawat linggo may bagong presyo. Sa isang mixed culture household tulad namin, hindi lang traffic ang kalaban, hindi lang inflation. Magkaiba rin ang aming kinalakihan, pananaw sa pera at paraan ng pagharap sa krisis. Ang tanong, makakayanan ba ng Ugandan financial resilience ang tumitinding inflation dito sa Cebu? Ngayong video, ibabahagi namin kung paano namin pinagsasama ang dalawang culture para manatiling matatag sa gitna ng mabilis na pagbabago ng ekonomiya. Welcome back sa channel. Kung gusto ninyo ng totoong usapan tungkol sa buhay sa Cebu, mixed culture relationships, personal finance at practical survival strategies, nasa tamang channel kayo. Let's start! Kapag pinag-uusapan ng inflation, karamihan ang naiisip ay presyo ng pagkain. Pero may isa pang gastos na hindi agad napapansin: traffic. Habang tumatagal ang biyahe, mas maraming gasolina ang nauubos, mas mahal ang pamasahe, mas maraming oras ang nawawala, at ang oras, pera rin. Time is money. Unti-unting lumalaki ang tinatawag nating congestion tax. Hindi ito nasa resibo, pero ramdam ito sa buwan ng budget. Habang tumitindi ang bottleneck sa kalsada, mas humihigpit din ang aming financial planning sa bahay. May panahon na ang simpleng grocery ay routine lang. Ngayon, parang strategy session na. Bago kami bumili, may listahan, may budget, may comparison, at may backup options. May mga products na dati ay regular naming binibili, ngayon paminsan-minsan na lang. Hindi dahil sa ayaw namin, kundi dahil kailangang unahin ang essentials. Sa bawat pagtaas ng presyo, natututo kaming itanong, kailangan ba talaga ito? O pwede bang may mas practical na alternatibo? Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa pagiging handa, being ready. Isa sa pinakamalaking advantage ng mixed culture relationship, iba ang perspective dala ng bawat isa. Sa Uganda, normal ang tumawad. Normal ang bumili ng maramihan. Normal ang humanap ng mas murang alternative nang hindi isinasakripisyo ang quality. Dinala namin ang mindset na yon dito sa Cebu. Mas madalas kaming namimili sa mga palengke. Mas inuuna ang seasonal produce. Mas bihira ang imported products. At mas pinag-iisipan ang bawat malaking gastos. Hindi ibig sabihin nito na pareho kami ng pananaw sa lahat. May pagkakataong magkaiba ang priorities. Pero sa halip na maging dahilan ng away, ginagawa namin itong pagkakataon
para matuto sa isa't isa. Isa sa pinakamahalagang routine namin ang tinatawag na Weekly Financial Summit. Hindi ito formal meeting, hindi rin ito lecture. Isa lang itong oras bawat linggo para pag-usapan ng pera. Ano ang lumampas sa budget? Ano ang pwedeng bawasan? Ano ang dapat pag-ipunan? Ano ang mga unexpected expenses? Kapag malinaw ang usapan, mas kaunti ang misunderstanding, mas kaunti ang stress, at mas nagiging partnership ang paghawak ng pera. Sa mixed culture marriage, importante ang transparency. Dahil magkaiba man ang pinanggalingan, iisa lang ang direksyon gustong puntahan. Hindi na sapat ngayon ang memorya lang. Ginagamit namin ang mga budgeting tools para makita agad kung saan napupunta ang bawat piso. Kapag may biglang tumaas na presyo, madali naming na-adjust ang budget. Kapag may natipid, agad naming nalalagay sa emergency fund. Unti-unti naming binuo ang isang survival fund na kumakatawan sa parehong kultura. May disiplina na yung Gangdan savings mindset. At may flexibility na natutunan namin sa pamumuhay dito sa Pilipinas. Habang patuloy na tumataas ang presyo, alam naming hindi sapat ang puro pagtitipid. Kailangan din mag-isip ng long-term solutions. Mas maraming home-cooked meals, mas maayos na meal planning, mas counting food waste. Gusto naming umabot sa punto na ang inflation hindi na magdidikta ng kalidad ng buhay namin. Maraming nagsasabi na mahirap ang mixed culture marriage. At totoo yun. Pero totoo rin, kapag pinagsama ang magkaibang karanasan, lumalawak ang paraan ng pagtingin sa problema. Hindi lang namin pinaghalo ang dalawang kultura. Pinaghalo rin namin ang dalawang paraan ng pagharap sa kahirapan. Dalawang paraan ng paghawak ng pera. Dalawang paraan ng pagbuo ng kinabukasan. At sa panahon ng inflation, baka ito ang pinakamalaking advantage na mayroon kami. Ang tunay na kayamanan hindi lang nasusukat sa laki ng bank account, nasusukat din ito sa kakayahan mag-adapt, magplano, at magtulungan. Kung may natutunan kayo sa video ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan o mag-asawang gusto ring maging mas matatag sa paghawak ng kanilang finances. Mag-subscribe para sa mas marami pang usapang tungkol sa buhay sa Cebu, mixed culture relationships, budgeting at practical strategies para sa modernong pamumuhay. At gusto naming marinig ang iyong karanasan. Ano ang pinakamalaking pagbabago na ginawa ninyo sa inyong budget dahil sa pagtaas ng presyo? Magkita-kita tayo sa comments. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod.